Hello, magandang araw mga kababayan. Mga kababayan, maganda ang pag-uusapan natin ngayon, no? Magandang pag-uusapan natin. Pero bago lahat, shoutout muna kay Val. Val, ito si Val, oh. Shoutout Val. May bata pa lang nanonood sa akin. Inaanak siya ni Sir Lance Pintakasi. 'Di ba si Val? Cute Val. Hello Val. Hello. May nanonood pala sa akin bata. Kaya, oy, wala na magmumura ha. At shoutout sa inyong lahat. Sila RBS, 'di ba? Si Punso na nakasama ko sa Bilya Epipanya. Now, itong content natin, walang personalan to ha. Walang personalan to. Kasi ako before, pinersonal, out of nowhere, pinersonal ako eh. Sa mga bagay na hindi naman nilalabas sa publiko, katulad sa nanay ko at sa girlfriend ko na si Olivia. 'Di ba? Hoy Olivia, shout out. I love you so much. So ito 'yun mga kababayan ko, no. Yun ang inulam sa akin ni Donsky dati. Pero ito, hindi ko balak na ano to eh. Hindi ko balak na ilabas to eh. Or i-content man lang. Kaya lang, syempre, ito, nailagay na sa public to. Kapag public matter, mga kababayan ko, yan yung mga bagay na nilagay na sa public. At yan ay narinig na ng maraming tao. Diba? Hindi naman to out of nowhere na bigla na lang kinuha ako at ako yung naglabas ng exclusive. 'Di ba? Hindi to pangingialam. Pinubliko na ni Ma'am Maggie the Creepy. So public matter na to. 'Di ba? Kaya ito mga men, ito katulad nito, no. Nanonood ako kanina nung video ni Sir Donsky. 'Di ba? Ito atin mo. Muna isa nga di ayaw mo na naami dire karon? Pwede ba? Kaning isa? Ayaw. Alam mo, impressive to eh. Kaya lang men, itong ginagawa mo na to, yung mga ganyan, o ano na to eh, sayang eh. No? Ayoko nang i-debunk to. Malay mo totoo nga naman yung nangyayari na dito kasi mahirap nga naman i-debunk kasi wala naman tayo nakikita pero tumuto. Pero men, sayang na to eh. Ginawa mo to, durug-durug na yung image mo. 'Di ba? Ito na yung mga time na mahirap ka nang bumawi. I don't know, at some point siguro makakabawi pa rin. Pero para mabilis ang pagkabawi mo, alam mo, i-own mo yung mga pagkakamali mo, umamin ka na agad. I don't know kung magiging successful ka pa, no? Pero mas maganda umamin ka namin eh. Ito, huli na to, itong ginagawa mo na to. Hindi na to magiging effective, min. Ganda pa naman sana ng video mo na to, oh. Diba? Oh, diba? Tumutunog. Kaya lang kaduda-duda na to, min eh. Kung ang ginawa mo bago ka umuwi ng Mindanao dun sa radio station, umamin ka na kay Sir Ray, Ray Sibayan. Or kahit hindi na nag-vlog ka na bago ka man lang sana umuwi na ito, magiging totoo na po tayo. 'Di ba? Okay na kaya kahit anong lumabas pa sa'yo, wala na sanang gigiba sa'yo, min eh. Pero ngayon, ipinilit mo pa rin, min eh. Pero ano ba yung reason kung bakit hindi ka makaamin-amin sa pamimeke mo? Wala na to, hindi na effective to. Huli ka na. 'Di ba? Huli na para sa iyo, min. Ang ganda pa naman sana ng video mo. Anong iisipin namin diyan? Eh di peke ka na naman uli. 'Di ba? Ngayon, punta tayo kay Ma'am Maggie the Creepy. 'Di ba? Dito tayo magi-start. Alam niyo kilala niyo naman si Ma'am Maggie the Creepy, 'di ba? Hindi ko pinakikialaman to ha. Public public interest to. Sa public pinost ni Ma'am Maggie to eh. 'Di ba? As much as possible yung mga personal issues niyo dito,
wala akong kokomentan. Re-reactan ko lang naman na, grabe. Pero yung kokomentan ko, hindi ko pakikialaman ang mga personal issues na sasabihin dito. Ang pakikialaman ko lang dito, Donski, magiging fair ako sa'yo, katulad ng ginawa mo sa akin, sa nanay ko, pati yung sa girlfriend ko, pinakialaman mo. Diba? Hindi ko pakikialaman dito. Kung ano sasabihin ni Ma'am Maggie the Creepy, ni Ma'am Maggie the Creepy dito, yun ang pakikinggan ko. Pero pag may kinalaman na sa pamimeke mo, yun ang pakikialaman ko. Kasi yun ang advocacy ko eh. Yung mga sasabihin ni Ma'am Maggie the Creepy dito na tungkol sa'yo, wala akong pake. Anyway, ipagpatuloy na natin to mga kababayan ko. Doon tayo, forward natin. Kumusta kayo lahat? Magandang Doon tayo gabi. sa mismong forward ko lang. Pararamihin mo natin yung good evening Miss Maggie. Si Ma'am Maggie na magsasalita. Kilala nyo to si Ma'am Maggie, di ba? Ito yung madalas na kasama ni Pasok. Tara na kayo Family dito, set tara doon. na. Sa mga marites dyan. Hoy, hands off ako dito ha. Wala akong kinalaman sa live niyan. Baka mamaya pagbintangan nyo na naman ako. Defensive ba ako? Wala akong kinalaman sa live nito. Diba? Wala akong kinalaman sa live nito, men. Ito, I will admit, may mga lumapit sa akin na tulungan si Ma'am Maggie the Creepy na mag-live. Nag-offer din ako ng tulong pero ni-refuse niya. Gusto ni Ma'am Maggie the Creepy siyang mag-isa ang magsasalita. 'Di ba? Inuulit ko, hindi ako lumapit kay Ma'am Maggie the Creepy, nilalapitan ako ng mga kakilala ni Ma'am Maggie the Creepy na magpatulong sa akin, nag-offer ako ng help, pero mas pinili ni Ma'am Maggie the Creepy na maging fair sa'yo. Kasi nga naman, na-realize ko, kung ako yung kasama ni Ma'am Maggie the Creepy na magla-live dyan, baka sabihin ng mga tao in-influensyahan ko. Pero I do swear, sarili niya yan na nag-live siya. Pasok na dito. Pasok na kayo para malaman yung katotohanan. Forward. So, waiting muna tayo para madami yung Wait lang Forward. Okay, umpisahan ko na. Yan na. Umpisahan na yan. Wake up na lang maya pag dumami na. Okay. Kasi ganito yun, guys. Hindi ko alam kung anong iisipin nyo sa sasabihin ko. At hindi ko kayo masisisi na ibas nyo ako. Pero may gusto lang ako patunayan, may gusto lang ako sabihin at lilinawin. Tungkol sa mga paninira ni Donski sa akin. Ito, alam naman na to men eh. Halika! Men, kilala ka ng ganyan, di ba? Kilala ka ng ganyan. Just imagine, ang binibintang sa akin ni Donski before, naninira. Pero yung mga sinisiraan mo dito sa Luzon, marami kang siniraan dito sa Luzon, men eh. 'Di ba? Actually hindi ko naman alam kung marami kang siniraan. Mga dalawa. May kilala akong dalawang binadmouth mo dito sa Luzon. 'Di ba? Nang palihim. 'Di ba? Ako, kung ikaw tingin mo sinisiraan kita, talagang kailangan sa publiko sabihin at willing ako na humarap sa iyo sa publiko. Kung tingin mo sinisiraan kita. Pero itong mga binadmouth mo na to, willing din naman humarap sa iyo itong mga binadmouth mo pero hindi mo hinaharap. 'Di ba, men? Donski, manood ka. Hinahamon kita. Kasi Ayan ang tagal ko na nahimik eh. Sarili mong girlfriend, hinahamon ka, men. 'Di ba? Sa public. Nanahimik ako ng ilang
nanahimik ako ng kay tagal na panahon. Pero ikaw yung tumulak kung bakit ko to gagawin ngayon. Dahil sa mga paninira mo sa akin, mga paninira nyo sa akin, Alam mo, mas maganda halimbawa kung may sasabihin ka sa isang tao, mas maganda in public na lang eh. Para yung tao na quote-unquote sinisiraan mo, makakadepensa dyan sa ginagawa mo. 'Di ba? Kami mga nagsasabi sa yung peke ka, kung tingin mo'y paninira yun, binibigyan ka naman namin ng chance na harapin kami eh. Bakit ganyan ang ugali mo, min? Kailangan siraan mo yung tao ng palihim. Or kung nagsasabi ka ng totoo, 'di ba? Bakit di mo sabihin sa kanya ng dire-diretso? 'Di ba? Kailangan idaan mo sa ibang tao. 'Di ba? eto na, gusto ko nang linisin ang pangalan ko. Hindi naman public pati yung problem nyo. Bakit kailangan ikwento mo sa ibang tao? Kung may problema kayong dalawa, di kayong dalawa mag-usap, 'di ba? Pinablik mo, sa ibang tao mo pinagsasabi. Nagkataon, gagantihan ka rin ito. Sa public din siya magsasalita. Kaya lang, yung pagka-public mo kasi, palihim eh. 'Di ba? Sa iba-ibang tao mo siya pinagsasabi. Okay lang sana kung binlag mo to si Ma'am Maggie. 'Di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi mo at para isahan na lang na, oy, lahat ng nanonood sa akin, si Maggie ay ganito. Si Yam. Yam ang tawag mo pala dyan. Yam. Si Yam ay ganito. Mas maganda na sana yung ganun, min eh. Para si Ma'am Maggie, sasagutin ka rin in public. Nangyari, siniraan mo siya sa publiko through PM. Nag-PM ka. Na supposed to be, kung may problema kayong dalawa, kayo lang ang mag-uusap. Hindi ko pinakikialaman yung diskarte mo, pero ini-explain ko lang dito kung bakit nagkaganito si Ma'am Maggie the Creepy. Kung bakit napilitan siya magsalita sa public. Ganito kasi yun, guys. Lumiliit na talaga mundo ni Donsky. Yes, lumiliit kasi wala eh. Akala nyo na Men, dapat kasi umamin ka na eh, para hindi na ganito. Alam mo, men, kung umamin ka lang talaga, kung inunahan mo nang umamin si Ma'am Maggie the Creepy, umamin ka na fake ka, lalabas kasi ang gagawin lang ni Ma'am Maggie the Creepy dito, personal na lang ang banat sa'yo dito eh. 'Di ba? Ang problema, di ka umamin, nagkaroon ng reason si Ma'am Maggie the Creepy na i-expose ka talaga sa publiko. At yung sinasabi niya dito, yung sasabihin dito ni Ma'am Maggie the Creepy, beneficial sa public yun para makilala ka kung sino ka talaga. napakabait ng Donsky na yan. Ako na nagsasabi. Bakit? Okay. Sasalaysay ko sa inyo mula umpisa kung bakit, kung paano naging kami. Ayan, wala akong dyan. Hindi ko, yun. Kasi tinago niya ako eh. Okay lang sana yun eh. Pumayag ako na itago niya ako. Na hindi niya aminin na kami. Pero sa paninira niya sa akin, hindi ko palalagpasin. Ganito yon. Una, nagkakilala kami ni Donsky 2016? Tagal na pala, no? 2016. Bus driver yan si Donsky. Pasok yung mga solid ano dyan ni Donsky natin. Pasok kayo. Bus driver si Sir Tons. Shoutout Sir Pasok Flashlight kayo Manila. ngayon. Pasok. Ay, ba't ayun na sumindi? Wala na yata ang battery. I-share nyo tong live ko na to para makarating sa basurang yun. Ganito yon. Wala masama yun sa pagiging bus driver. Mahirap na trabaho ang bus driver. Baka akala nyo. Di ba?
Ako nga, hindi ako marunong mag-drive ng manual eh. Yung may stick shift, di ba? Malupitan ng mga shoutout sa mga kapatid nating bus driver. Nagkakilala kami ni Donsky 2016. Bus driver yan. Nag-chat-chat sa akin yan ng ilang buwan ata yon, pero hindi ko pinapansin yan. So, single ako noon, pero may anak ako ha. Ito, direktahan tayo. Wala tayong pa, ano-ano, pa kimi-kimi dyan. Ito ako eh. Ayaw ko ng plastikan. Gusto ko, direct to the point tayo. Nagkakilala kami, bus driver yan. Tapos ito na. Ilang buwan, nag-chat sa akin yan, hindi ko pinapansin. Tapos isang araw, pinansin ko, nireplyan ko. So, nanligaw. Tapos lagi niya akong niluludan. Yun, sa madaling salita, ilang buwan, naging kami. Naging kami. Sasalaysay ko lang para malaman nyo kasi ang daming nagbaba Uy, Olivia, baka mamaya magganto ka ha? sa akin eh. Kasi ginagamit ko lang daw si Donsky para sumikat ako. Pero hindi nyo alam akong ginagamit ni Donsky. Yan ang Akong actually gusto kong komentan yan kasi nasabi na rin sa akin yan eh. Yung mga ganyan sila Kuya Red. Yung sisikat lang yan. The fuck, man? Ano ba? Kung gusto ko rin lang sumikat, di si Rapi Tulfo na lang ang tira-tirahin ko. Sila makagago. Sila Di ba? Hindi nyo naiintindihan yung advocacy ng channel ko eh. ginamit niya. So, naging kami. Dumating niya si Donsky sa buhay ko, may anak akong 2. Pakinggan nyo ng maigi ha. Intindihin nyo bago nyo ako i-bash. Ay, ang aso ko. Nagalit yung aso. So, aso yata ni naging Sir kami ni Donsky. Dumating niya sa buhay ko. May sarili akong inuupahan na bahay. Kasama ko ang 2 anak ko. Maayos ang kita ko. Ha? Nabubuhay ko yung mga anak ko sa marangal na trabaho. Hindi ko kinakahiya yung hanap buhay ko. Ito na. Ako nagsasalon. Nag-home service, riban, kulay, Ano nakakahiya doon? 'Di ba? Yung mga donya nga yan ang pinupuntahan eh. 'Di ba? Hindi nakakahiya ang salon, nakaka-proud yan, Ma'am Maggie the Creepy. Hindi niya naman kinakahiya baka mamaya kasi may manghamak sa kanya na nagsasalon siya. Lahat kaya ng mga donya, lahat ng mga ang hobby salon, 'di ba? Hindi nakakahiya 'yon. linis ng kuko. Pakinggan nyo, nyo yan. Kasi mamaya, itatapi ko yan. Yung mga Nakakahiya yung namimeke. na yan. Tapos, nagbibinta ko ng daing. Ha? Para mabuhay ko mga anak ko. Bibinta ko ng mga daing. And then, kami na magsama kami ni Donsky. Magsama kami sa isang bubong. Tapos, habang nagsasama kami, so papunta-punta siya. Sa Laguna pa yan dati, andito pa yung nanay-tatay niya dati. Sa Laguna. Tumira pala Nasa Laguna siya dati. Uuwi sa akin, tapos mga ilang araw lang, babalik sa trabaho. Umpisahan natin sa umpisa. Babalik sa trabaho. Matagal silang Pero yung trabaho niya, wala siyang kinikita. Kasi madalas, porsyentuhan kasi sila eh. Madalas sira yung bus. So, wala siyang naiuwi sa akin, wala siyang naibibigay. Wala siyang naibibigay. Pero hindi ko siya iniubliga kasi hindi naman niya obligasyon na buhayin ng mga anak ko eh. Diba? Dol, relax lang. Hindi, relax naman talaga ako pero ganito lang talaga ako magsalita kasi alam nyo na, yung waray, matigas magsalita. Yan, natatapang ang waray, no? Waray to, waray. Hindi ka atrasan yan. Mamaya, topic daw? Mamaya. Yes, nag-live-in kayo dati. Yes, nag-live-in kami. So ito, isalaysay natin. Nag-live-in kami mula 2016
Tapos, ito, walang kinikita yan. Ilang buwan yan, ilang linggo. Hindi umuwi sa akin yan. Kasi nahihiya siya, wala siyang kita. Walang kinikita. So, naano siya sa ano doon kasi tambak yung mga utang niya doon sa pagkain niya doon. So, pinapauwi ko siya dito. Hanggang sa nagsama kami, walang naging trabaho yan. Ako ang bumuhay. Ako ang nagpapakain dyan. Ha? Nagpakahirap ako. Kalma. May pabarang. Sa madaling salita, ako yung naghanap buhay para may makain kami. Kasi masakit sa akin yung mga sinabi niya na palamunin daw ako niya, palamunin kami mag-iina. Isa rin yung nanay niya eh. Palamunin daw kami ng anak niya. Okay. Hanggang sa lumilipas yung araw, buwan, taon, walang trabaho yan, ako bumuhay hanggang sa pinasok niya yung angkas. Alam niyo yung angkas, di ba? Oh, Pero yung nag-provide ng motor, ako, lahat. Lahat. Hindi pa yan yung pinasok NMAX? ako lahat. Helmet, uniform niya doon, ako ng mga gamit niya. Tapos, hanggang sa dumating ang pandemic, wala nang trabaho. Walang trabaho yan. As in talaga, walang trabaho ako nagpakain dyan. Nakapag-isip kami, ako ang nag-isip ng YouTube na yan ni Donsky. Ako nag-isip. Ako ang unang nakaisip kung paano gumawa ng YouTube na yan. So, pandemic. Sabi ko, bakit hindi tayo mag-YouTube? Oo nga, no? Sagot niya sa Kahit akin. ako din, pandemic din ako nag-start Ano naman ang i-content natin? Ha? Sabi ko sa kanya, kasi ako, mahilig ako manood ng mga horror. Mga ibang lahi, mga gusanter. Ayun. Kaya pala legendary si Sardonsky. Mahilig ako manood ng mga nagugusanting sa ibang lugar. Kaya yun, sabi ko sa kanya, bakit kaya hindi tayo magusanting? So, ay oo, maganda yun, sabi niya. Magandang yun. Kasi bihira lang yung ngayon dito sa Pilipinas. Dati hindi pa marami yung gusanter. Wala pa yun. So, pinasok namin yun. Bago namin umpisahan, siyempre kailangan ng mga gamit. Kailangan ng flashlight. Lahat. Alam nyo naman mga gusanter. Kailangan ng cellphone. Kailangan lahat. Kailangan ng lahat. Okay. Ang umpisa niyang pag-vlog, cellphone ko. Cellphone ko ang ginamit. Cellphone ko. Unang-una niyang vlog, sementeryo. Ako lahat na nag-provide niyan. Lahat. Kung bakit Ano na siya? nabuo yung mga ganun Donsky na yan. Tapos, hanggang sa tawag dito, hanggang sa kunti yung hindi pa siya nagbo-boom. Napag-isipan niya pumasok sa Lalamove. Lalamove na naman hanggang sa naglalalamove siya tapos nagba-vlog. Masipag naman pala Pumasok si sa Sardonsky, no? Masipag naman talaga. Mahirap na trabaho yun, men. Yung angkas, lalamove. Diba? Lalamove. Ako na naman. Sa motor na naman uli kasi nahatak yun dati. Ako na naman. Lahat. Tapos nagdesisyon siya. Masipag din Nung naman pala. pandemic, nauuwi na lang ako. Uuwi na lang ako sa Mindanao. Okay, napagdesisyon na namin yon. Pero nung pandemic, hindi niya masabi na pinakain niya kami kasi ang lupa ko bininta ko para may makain kami. Tsaka pandemic, kahit pandemic yan, madaling araw nag-home service ako, magkuskus ng kuko. Hinahatid niya ako madaling araw para lang mag-service, magkuskus ng kuko, mag-reband para may makain kami kasi wala siyang trabaho.
'Diba? Walang trabaho eh. So, ito na. Isang araw, nag-usap kami na uwi na lang daw muna siya ng Mindanao, doon siya magbablog. Okay, ito na nangyari. Nakalala Kasi Square Red. hindi na kami magkaintindihan dito, panay ng away namin. Kasi ang hirap intindihin ng ugali ng Donsky na yan. Kunting diferensya, away, magsisigawan ka. Samantala, hindi niya maintindihan na ako yung bumubuhay sa kanya, pati nga pang laban ng damit niya, ng brief niya, hindi niya makusot. Kasi ang inaano lang yan, naiintindihan ko naman kasi siya yung nag-i-edit, siya nag-upload. Hanggang doon lang siya, edit, upload. Pero ang load na ginagamit, ako ang naglo-load. Ako yung kumikilos para may makain kami habang... So sa madaling salita, malaki ang part ni Mamagi the Creepy dun sa success ni Sir Donsky nung nag-i-start siya. Nag-ano siya, di ba? So ito na. Bago siya umuwi ng Mindanao, kasi hindi na kami magkaintindihan, dismiss ha. Hindi kami magkaintindihan, bago siya umuwi ng Mindanao, ang sabi ko sa kanya, nag-usap kami, hiwalay na tayo. Hiwalay na. O, pakinggan mo ito, Donsky. Pakinggan mo to. Intindihin mo to. Kasi yung pukuti mo, napakatitid. Ha? Bago ka umuwi ng Mindanao, nag-usap tayo na hiwalay na tayo. Hiwalay. Anong sabi mo sa akin? Nag-promise ka na hindi, sabi mo. Ang tawagan namin, guys, yam. Yum. Tandaan nyo yan, yam. Yum. Nag-promise ka sa akin na hindi ako papayag na maghiwalay tayong dalawa. Kasi katulad nito, nag-umpisa tayong mag-YouTube. Sa oras na mag-boom itong channel na to, babalikan kita, sabi niya. Babalikan kita kasi may utang na loob ako sa iyo. Siyempre, ang laki ng utang na loob niya sa akin kasi nang wala siyang trabaho. Pati nanay niya pinapadala namin. Sino kumikita? Ako. Walang ano yan sa akin. Yam. Walang gatas si mama, walang pambili ng gamot, walang pambili ng bigas. O, padalhan mong nanay mo. Eto na. Sabi ko sa kanya, wala ka nang babalikan. Sabi ko, ayaw ko na makipagbalikan. Tama na, tapusin na natin kung anong mayroon tayo. Kung anong mayroon tayo, wala na. Tapos na. Tapos na. Nang ano yun? I think, parang ano ata, basta pagkatapos lang ng pandemic, yung maluwag-luwag na pwede na magbiyahe. Ayun, nagbiyahe na siya doon. Yung pinamasahe niya, pinag-ambag-ambagan pa yun. Andun. Bigay ko, bigay ng kapatid niya, namalimos siya, sa madaling salita. Nanghingi siya sa mga kapatid niya para lang mabuo yung pamasahe niya papuntang Mindanao. Tapos, ilang buwan, siguro, mga 7, 8, nasa Mindanao siya. Mga ganong buwan, hindi ko na matandaan, basta mga ganong buwan. 7 or 8 buwan, nasa Mindanao siya. Wala kaming walang tawag dito. Communication? Kumbaga, tapos na yung relasyon namin, pero, tinutulungan ko pa rin siya, kasi wala siyang trabaho doon eh. Ang sabi niya sa akin, tulungan mo muna ako. Tulungan mo muna ako pag ando na ako sa Mindanao. Kasi wala akong trabaho. Pag nag-upload ako, wala akong pang-load. 'Di ba? So, tuwing mag-upload siya, siyempre, tawag-tawag pa rin kami. Pero wala kaming relasyon na ha. Tawag-tawag pa rin kami. Oh. Yam, mag-upload ako bukas. I-load mo naman ako. Okay. Yam, wala kami pambili ng bigas. Kumakain kami ngayon saging. Ha? Intindihin mo, Donsky. Kumakain kami ng padala ako. Gcash. Ha? Tapos ito na nangyari. Nag-boom ang channel. After 8 months ata, 7 months, nag-boom. Bakit nag-boom ang channel? Ha? Bakit nag-boom ang channel? Ito na.
Kaya malakas ang loob ng nanay niya na sabihin na pakainin kami ng anak niya kasi ito yung nangyari. Kung naalala niyo yung Black Lady na 3 million na ata yun, nanay niya yon, nanay niya. Shit! Ginago mo kasi ako, Donske, nanahimik ako ng kay tagal. Sinubukan mo ako eh. Sabi ko wag mo akong subukan. Pero nung una, nung napakinggan ko yon, parang hindi ako makapaniwalang nanay ni Sir Donsky yun. Kasi parang bata yung paa eh. Kasi napopost niya yung nanay niya sa social media, matanda na. Paano, ano? Pero galing kay si Mamagi the Creepy yung nagsabi. Dahil may araw ka, pero sinubukan mo ako. Eh ito na ang araw na to. Tapos, nung tinanggi niyang Black Lady yon, ano daw yon? Aswang ba? Ano ba yung sinabi mo sa akin, Sir Donsky? Aswang? Nanay mo? Aswang, men? Ano ba? Sabi ko, wala ako sinabi na ghost yon, na multo yon, di ba? Tapos may mga sinasabi kang parang aswang ka mo, wakwak or ano. Nanay mo yun pala, men eh. Ano ba? Sarap ng tawagan. Yum, yum. Oh, yeah. Sabi ni sabi ni Ma'am Maggie yun ha. Yummy. Ganon. Yum, yum. Ito, nag-boom ang nag-boom yung ano na yon, yung Video. channel niya kasi yung nanay niya ginawa niyang Black Lady sa kasagingan. 'Di ba? Sa kasagingan, pinataklob niya ng kumot yung nanay niya. Grabe. Siyempre, ano pa rin, 'di ba? May contact pa rin kami. Sinabi niya sa akin na gano'n, sino 'yon? Si mama 'yon. Si mama pala yun eh. Ikaw pala mismo nagsabi eh. Well, ito, bibigyan ko naman ng benefit of the doubt si Sir Donsky. Ako, part of me kasi. Ito skeptic kasi ako eh. Nakita ko na yung itsura ng nanay ni Sir Donsky. Parang sobrang tanda na para magganon. Well, kung nanay niya talaga yon, ay hindi ko naman makukontra yon. Pero part of me kasi, baka mamaya kasi ibang babae yon or ibang tao yon. Hindi niya lang masabi kay Ma'am Maggie. 'Di ba? Ang tinuro niya na lang yung nanay niya. Kasi kilalang sinungaling to si Donsky. 'Di ba? Part of me kasi parang hindi ako naniniwala. Well, kung yun ang sinabi kay Ma'am Maggie the Creepy na nanay niya yung Black Lady, yun ang pagkakaalam ni Ma'am Maggie the Creepy. 'Di ba? Pero part of me kasi parang hindi niya naman yata nanay yun. Ibang tao. Siguro hindi niya lang maamin kay Ma'am Maggie the Creepy kung sino yung pinagpanggap niya na yon. Sinabi niya na lang na nanay niya. 'Di ba? Siguro baka magselos or ano, no? Mama 'yun. Okay. So ito na, nag-boom. Nag-boom, tapos parang tumaas agad yung subscriber niya, tapos lumaki ang kita. Tawag siya sa akin ngayon. Kasi ako, hindi ko na talagang inaasahan na magkabalikan kami. Hindi ko na inaasahan. Tumawag siya sa akin. Yam, sabi niya, ito na yung inaantay ko. Di ba nag-promise ako sa'yo na babalikan kita. To be fair naman, to be fair. Ito na yon, sabi niya. Tinupad niya Kung naman. pwede magkabalikan tayo. So sabi ko sa kanya, hindi ako na silaw sa YouTube niya, sa kita niya sa YouTube, hindi ako nasilaw. Ang sabi ko sa kanya, wala ka nang babalikan, ayaw ko na. Ayaw ko na. Sa 7 buwan o 8 buwan, ayaw ko na, sabi ko, wala ka nang babalikan. So, nang time na yon, Shoutout Punso. Kaya nagbigay ito, private na to eh. Buhay ko na to, pero i-share ko pa rin sa inyo ang konti. Kunting lang, para magkaroon naman kayo ng idea sa oras na mag-live si Donsky. Kasi may ibabato siya sa akin eh. Nang dahil sa yung ginigipit niya ako sa boyfriend ko. Ginigipit niya ako. So, sa ilang buwan na yon, nagkahiwalay kami. Ay, ganito Nagkaroon lang ako naman. ng boyfriend. Nagkaroon ako ng boyfriend. Ganito lang naman ang size up dyan, Ma'am Maggie eh. Let's say may ibabato siya sa inyo iba. Nonsense na yon. Dapat kasi ang gagawin niya, didepensa niya dapat yung mga sinabi mo dito. 'Di ba? Pasisinungalingan niya dapat yung sinabi
Kasi ganyan na ugali ni Donsky eh. Pagka may inano ka sa kanya, ibang topic siya babanat. Iiwasan niya yung main issue. Pero kung tutusin, kahit anong sabihin pa sa iyo, ma'am, walang bearing yan. Taga Pangasinan. Alam ko, Donsky, ito na yung gusto mo mangyari at ito yung iniipit mo ako. Ayaw mo ako mag-live, pero ito na yun. Ako na mismo sasabi. Okay, ito na. Nagkaroon ako ng boyfriend. So, yung boyfriend ko, syempre, ang layo, 'di ba, Pangasinan. Pupunta-punta lang dito. Ayun, grabe ang ano niya doon. Grabe ang silos niya doon. Kasi walang binatbat yun eh. Walang binatbat si Donsky doon eh. Kasi yun, mataas, gwapo, walang tiyan. Aray ko ah! Pero ang sakit nun, yung kinumpara ka. No? Na may mas best pala sa'yo. Malinis ang katawan. Eh siya wala eh. Ni isa wala. Kaya silos na silos yan. So, Malinis sabi ang niya katawan. sa akin, punta Grabe ako dyan. naman. Kahit ayaw mo na makipagbalikan, punta ako dyan. Ganito na lang ang plano natin. Pupunta ako dyan. Tapos, kung pwede ako tumuloy dyan uli sa bahay. Okay, sabi ko, kung yan ang gusto mo, pero wala na tayo. Magkaibigan na lang tayo. Pero kung gusto mo dito ka tumuloy, Ay, nako, to twist ni Donsky yan. naku paktay, aray ha. Kung gusto mo dito tumuloy, sige, tatanggapin kita dito. Tatanggapin kita. Pero, wag kang makialam kasi may boyfriend ako ha. Pero ang boyfriend ko hindi nakatira dito. Intindihin niyo 'tong mga mga diehard ni Donsky. Hindi ko sila pinagsabay. Intindihin Actually, niyo ng maigi. it doesn't matter yan kasi hindi naman public interest yan eh. Kahit pagsabayin pa ni Ma'am Maggie yan or wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin yung video. Yung nanay mo yung okay lang yan. Walang problema niyan. Hindi ko sila pinagsabay. May boyfriend ako pero wala dito. Nasa Pangasinan. Tapos, siya, nang time na yung pumunta dito. Nakiusap sa akin eh. Punta na lang ako dyan, sabi niya. Tapos ganito na lang, kasi may iba-vlog din ako dyan. Kung gusto mo, kunin ko na lang mga gamit ko dyan, sabi niya. Tapos, kasi di ba nangako ko sa'yo, kung ayaw mo na makipagbalikan sa akin, gagawa na lang kita ng channel. Channel, sabi niya. Pero yung channel na yung ayaw ko na eh. Ayaw ko na kasi, ganito nga sa social media, magulo eh. Ayaw ko nang magulong buhay eh. So, pagdating niya dito, sabi ko, sige, pumunta ka. So, dito siya tumuloy sa akin. Nang unang boom niya sa YouTube. So, ginawa niya ako ng channel. Tapos, nang time na yun, Nababasa ko dito, parang, siyempre wala na nga sila nag-boom yung channel niya. Parang ang mangyayari, dun niya kukunin pabalik si Ma'am Maggie the Creepy. Gagawan kita ng channel, pero yung sweldo ng channel, kay Donsky din mapupunta. Parang gagawan kita ng channel para akin ka. Diba? Yun ang nakikita ko dito eh. dito siya. Ang boyfriend ko, sabi ko sa kanya, yung boyfriend ko pupunta dito. Pero hindi dito yung boyfriend ko susunduin ako. Okay lang, wala naman tayo eh. Andito naman mga anak ko. Nang time na yun, andito pa yung nanay ko. Sinabi ko sa kanya, wala tayong pakialamanan na, wala tayo eh. Wala tayo. Kaya wag kang magsilos kasi kung tutuusin, ikaw yung kasi andito ka eh. 'Di ba? So wala tayo. Sinundo ako ng boyfriend ko. Grabe, nagwala si Donsky, nagsiselos. Yun, mula noon, panay ng away namin. Pinalayas ko na yan dito. Wala kang karapatan magsilos dahil wala tayo. Wala tayo. Tapos, ito na. Pero feeling ko, kahit pa paano may care pa rin si Ma'am Maggie the Creepy sa'yo. Kasi pinayagan kang tumuloy dyan eh. Diba? Nakikiusap siya sa akin. Na hiwalayan ko daw yung boyfriend ko na yon. Sabi ko, syempre,
minahal ako ng tao at syempre, mahal ko rin yun eh. Ma'am, handa mo yung screenshot niya na. Yung nakikiusap siya. Direktahan na lang tayo, di ba? Direktahan na lang. Tapos ito na, sabi niya, iwalayan mo na yung boyfriend mo. Tapos, para alang-alang sa channel natin, ibalik natin ang relasyon natin. Eh, hindi ako pumayag. Ganito na lang, sabi ko, wala tayong gulo, wala tayong pakialamanan. Kung gusto mo ako tulungan talaga, gusto mo makabawi sa mga paghihirap ko sa YouTube mo, sa mga ambag ko dyan, kung gusto mo talagang tulungan ako, gawan ako ng channel, sige, gawan mo ako ng channel. Yun na yun, yung channel ko na yan. Tapos, ito na, nag-usap kami. Sabi niya, sama ka sa Mindanao. Eh, yun na, yung unang punta ko yung sa Mindanao yun. First time ko makarating ng Mindanao. Sama ka sa Mindanao. Tapos, doon tayo mag-collab. Doon natin pa usbungin yung channel mo. Pag nag-boom na yung channel mo, kahit maghiwalay na tayo, kahit hindi na tayo magtuntakan, bilang magkaibigan na lang tayo, sabi niya. Tatanggapin ko na ayaw mo sa akin. Pero dun palang trickery na yun eh. Parang may agenda sa'yo si Sir Donsky, kaya ka pinapapunta na Mindanao. So, pumayag ako. Ito naman si, ako naman si Tanga. Pumayag ako. Kasi, yung, siyempre may pinagsamahan kami, at nagtiwala ako agad sa kanya, na sabi ko, basta pagdating doon ha, wala tayong relasyon, sabihin mo sa mga mo doon na wala na tayo. O sige, sabi niya, alam na nila doon na wala na tayo. Ito na nangyari. Nagpaalam ako sa boyfriend ko, sabi ko, pupunta ako ng Mindanao, makikipag-collab lang ako doon. Kasi gusto kong mag-ano yung YouTube ko. Pinayagan naman akong boyfriend ko. Alam mo, pagdating ko doon sa Mindanao, walang araw na hindi kami nag-aaway. Ayun na, inaway ako ng inaway. Tapos, paggabi, alam mo, tulog na ako hating gabi. Binubulungan ako. Tapos, ang isang, nagising ako, ang sabi niya sa akin, ako na lang kasi ang mahalin mo. Ano yung binubulungan? Ano yung binulong? Ako na lang kasi ang mahalin mo. Yun ang sabi niya sa akin. Tapos yung pala, yung cellphone ko, kinakalkal niya kasi alam pa niya yung password ko eh. Alam pa niya yung password ng cellphone ko. Hindi ako nagpalit. Kasi tiwala naman ako sa sabi niya na walang pakialamanan. Yung pala, pag tulog ako, kinakalkal niya ang cellphone ko. Doon niya nakita yung boyfriend ko, yung number ng boyfriend ko, Gali niya na pala talaga mangalkal, yung messenger, doon niya nakita. So, ang ginawa niya ngayon, kinuha niya yung kontak ng tinawagan niya, tinakot niya. Nasisirain daw ang buhay. So, ako naman, nag-away kami noon. Wait lang. Yun, nag-away kami noon. Dahil sa ginawa niya sa akin, pinapili niya ako. Sabi niya, ano gusto mo? Masira ang buhay ng boyfriend mo o babalik ka sa akin? Ako naman, ayaw ko ng gulo. Ayaw ko rin masira ang buhay ng Grabe, tao na yon. Siyempre, mahal ko yun eh. Iniwalayan ko. 'Di ba? Tapos, ang daming pakiusap sa akin ng boyfriend ko. Nagmamakaawa sa akin na sino ba yan? Sino ba yung lalaki na yan? Kasi sabi, asawa mo daw siya. So, hindi ako nagsinungaling sa boyfriend ko. Sabi ko, ex ko yan, ex ko. Bakit niya ako kinontak ng ganito? Bakit niya gusto niya hiwalayan kita? Ganito. Kasi ganito ngayon, nagkakagulo kami ngayon dito kasi gusto niya makipagbalikan ako sa kanya. So, ito na nangyari. Pwede ba, ibigay mo sa akin yung details niyan, yung picture niya, yung Facebook niyan? So, hindi ko nire-replyan. Hindi ko nire-replyan ng boyfriend ko kasi parang inano ko na rin siya na sabi ko, ayaw ko na ng gulo. Sabi ko, ayaw ko na mapahamak ka. Tapusin na lang natin kung anong mayroon tayo. So, bilhin ako yung boyfriend ko, pero nagmakaawa yung sa akin, na ibigay ko daw yung Facebook ni Donsky, yung picture. Kasi may pira yun eh. Nako. May pira yun eh. Pwede sa nun. Nako.
Tama, pinrotektahan ka pala. Tapos, di ito na nangyari. Hiniwalayin kong boyfriend ko para walang gulo. Nagkabalikan kami ni Donsky. Yun na yun, mula noon, ilang bisa ako pabalik-balik na doon, naging kami. Pero, ang pakiusap ko sa kanya, na aminin sa mga supporters, kasi nang nag-boom na ang daming tumira sa akin, ang daming galit sa akin, kasi ginamit ko lang daw si Donsky. Hindi nyo alam yung idol nyo na yan. Ang daming paghihirap ko dyan. Ako ang ginamit niyan. Ito yung nakikita ko doon sa story. Di ba? Nung time na, Sir Donsky, ito opinion ko lang naman, wala naman pakialam kung ano nangyari talaga sa inyo eh. Ibig sabihin, mahal ka pa talaga ni Ma'am Maggie. Kasi just imagine, wala na kayo daw, pero I don't believe, feeling ko, may feelings pa rin sa'yo to. Kasi pinalululoadan ka, kahit wala ka na, nung umuwi ka na ng Mindanao, wala na kayo, tapos nakikiusap ka dito na loadan ka, may feelings pa rin to sa'yo. Kasi sinusunod ka pa rin eh. Then sumama sa'yo sa Mindanao. Diba na kung tutusin kung may boyfriend ka na, hindi ka na dapat sasama sa iba. Pero sumama pa rin kay Donsky. Then, yun nga nangyari. Pinili ka ni Ma'am Maggie. Diba? Ibig sabihin, may pagmamahal pa rin sa'yo to, si Ma'am Maggie. Ayun na, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy niya. Tapos, hindi kami doon. Panay ng away din namin doon sa Mindanao dahil sa nanay niya. Kasi, mamas boy yan eh. Kunting susunod sa nanay niya yan. Kulang na nga yun, pumasok sa sinapupunan ng nanay niya. Tapos, ito na nangyari. Gusto niyo ba malaman kung legit nga ba si Donsky? Dito sa part diba, na to tayo. Sinabi ko na sa inyo yung Black Lady, nanay niya. Maniwala kayo sa hindi, basta ito, sinasabi ko lang ang totoo ngayon. Tinulak niya kasi ako na gawin ko to eh. Okay, ano pa ba? Yung factory, sorry Donsky ha, nagpapakatotoo lang ako. Ginago mo ko eh. Pinost ko yung yung factory. Yung factory na White Lady. Sorry guys, ako yun. Si Ma'am, tingnan nga natin yon. Actually, nilabas ni Ma'am dito yung yung costume na yun eh. May proof eh. Saan na ba yun? Tingnan natin yung Nasaan na ba yan? Pinost ko yung yung vlog na yun eh. Wait lang ah. So ito yun ito yung video na yun. Ang title, Makapigil Hiningang Encounter ng White Lady. Factual to ah. So ito yung costume ng White Lady oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh! Nawala. Diba? Dito pa nga lang fake eh. Alam nyo kung bakit? Kung mawawala Oh yung my White God. Lady. Oh my God. Oh my God. Oh! Ayan oh, biglang lumitaw yung gamo-gamo. Fake na fake to men. Tsaka Maggie the creepy tong itong figure nito eh. Di ba? So, balikan natin si Ma'am Maggie the creepy. Sorry. Ako na humihingi ng sa inyo. Ako yon. Yung White Lady na yon, akong pinasuot niya ng damit. Gusto nyo makita yung damit na yon? Andito, damit ng pandoktor yon dahil ginagamit ng anak ko. Ginagamit nila sa school. Damit ng pandoktor. Wala eh. Ako yun. Tapos yung sa factory ulit na isa na parang sabi, muntik na umiyak si Donsky.
Gumalaw yung upuan. Valenzuela uli yata yun. Ako Tama? yung nagpagalaw nun. Valenzuela ba may kawayan Bulacan? Ako ang nagpagalaw. Ano pa ba? Oh, ito pala, yung tikbalang. Yung tikbalang, kung hindi nyo alam, yung pamangkin niya, ito na, sabihin ko na, si Boy Balod, pamangkin niya. Pamangkin niya. Balang ka pala, Boy Balod eh. Tikbalang na yun, si Boy Balod yun. Ang kapal ng mukha nito na ano, ang kapal nito mga to maghamon na puntahan natin, puntahan mo. Alam niya kasi hindi pupuntahan. Hindi naman kasi ganun kadaling puntahan yung lugar. 'Di ba? Kaya mga sinungaling to mga to eh. Bukan eh. Si Boy Balod yun, tikbalang na yun. Yung parang anino, Boy Balod. Boy Balod yun. Pamangkin pala ni Donsky. Andito yun na ba yung mga diehard ni Donsky? Yung isa dyan eh, yung tinira talaga, yung siya nagpa-init ng ulo ko eh. Siya yung nagpakulo sa akin ng yung Lex Gin? Buhar, ba yan? Andito eh. Basta mamaya itatapik natin yan. Ito hindi ko nagigets bakit nyo dinidefend yan. 'Di ba? May ipagtatanggol ba kayo ni Donsky pag kayo ang napahamak? Sa dinami ng Lex Gen, kung nanonood ka, sa dinami-dami ng libelous na sinabi mo, pwede ka i-deport nun, men. Bakit ka nagsasalita sa isang bagay na hindi mo alam? At bumabanat ka sa mga taong hindi mo kilala. 'Di ba? Okay lang sana kung yung binabanat mo confident ka talaga na totoo yung binabanat mo eh. Pwede ka ma-deport yan, men. Tapos ang kabuhayan mo pagka pinatulan ka ng mga taong binanatan mo nang wala kang basehan. Akala mo kasi biro-biro yung ginagawa mo. Kapag ikaw ay na-demanda sa ginagawa mo, nila Mamparisyana, maipagtatanggol ka ba ni Donsky? Sure ka? Okay. Sana tayo doon sa tikbalang. Si Boy Balod yun. Si Boy Balod. Basta, sa lahat ng mga katarantaduhan ni Donsky, ako ang nakakaalam yan. Ako ang mga gumagawa, lalo na pag dito sa Luzon, ang mga vlog niya. Ako yun. Ako. Okay. Ano pa ba yung alam niyo yung hindi ko na lang babanggatin yung doon sa kabila. Kasi marami rin ako nalalaman doon eh. Ayaw ko na lang. Dito na lang kay Donsky. Yawa ka. Tanggalang noo ni Donsky dito. Opo, group nila. Yun si Lex Gin. Yun na yun. Ano pa ba yung mga gusto nyong malaman na mga paano yung pinagalaw ang upuan? Ako ang nagpagalaw nun. Diba? CR yun dun eh. CR. Tumago ako, ginalaw ko. Yung pala yun. Tingnan nga natin yung video na yun. Hanapin natin yung video na yun. Wait lang ha. So ito yun. Ito yun, men. Yung ito yun, oh. Yung muntik ka nang umiyak. Tingnan nga natin to. Gumalaw, my God. Yan na yung mga gumagalaw-galaw na yan. Ayan, oh. My God, gumalaw yung upuan. Ayan, oh. Oh my God, oh my God, oh my God. Ayan, oh. Oh my God. Sinta mo? Klaro guys. Niloloko lang pala kayo ni Donsky dito. Si Ma'am Maggie pala. Yan na yung halata ko noon eh. Kasi yung susunod na video dyan, kasama niya na si Maggie. Diba? Noong time na nandiyan, same sila ng damit. Same ng damit si Donsky dito at doon sa isang video na kasama niya si Ma'am Maggie. So, ibig sabihin, ito, hindi talaga mag-isa si Donsky noong mga time na to. Kaya nga dinibunk ni Dax yan eh. Pumunta si Dax yan. Hindi naman gumagalaw yung yung upuan eh. Napakasinungaling mo talaga, Donsky. Si Ma'am Maggie pala to. Yung upuan. Wala lang. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God. Galing umarte eh, no? Klaro guys.
Galing ng arte, oh. Tinawa ko. Yan kanina. Galing ng arte ni Donsky. Yan yan kanina. Oh, nakasita na lang kanina. Hey. Grabing arte. Grabing arte. So, what's up guys? Donsky na naman uli. Andito tayo ngayon guys. Dito na naman tayo para manloko. Then dito ka nahuli, men eh. Alam mo, nahuli ka dito eh. Dito sa part na to. Tinan mo ha. Dito ka banda nahuli. Dito ka nadulas. Kung papanoorin mo tong video na to, Eh, nasasagap ka dito sa apps na to. At dito tayo communicate. Victoria? tingnan mo ha. Babae yung nagpatay sa'yo o ikaw yung Victoria? Pangalan mo yan? Oh my God. Timog doon. Sa malaking ano. Tara, puntahan ko. Hindi na ba? Ano ka, dito ka nadulas eh. Tara, puntahan natin. Sasabi mo sana, tara, puntahan natin. Puntahan ko. Come on, di ba? Tamo. Timog doon. Sa malaking ano. Tara, puntahan ko. Tara, puntahan natin. Tapos bigla mo binago, puntahan ko. Di ba, men? Si Ma'am Maggie pala yan eh, no? Ang dami mo niloko dito. Dito daw, sabi ni Ma'am Maggie, nung gagalaw to, biglang nilagyan mo ng sound effect kasi mabilis yung yabag ni Ma'am Maggie dyan. Ayan oh. Kaya pala nilalagyan mo ng sound effect na ganyan, minimute mo kasi naririnig yung yabag ni Ma'am Maggie. Yung mga ganyan na style, come on, di ba? Kaya pag nagsa-sound effect si Donsky na ganyan, ibig sabihin may tinatapalan siyang sound na hindi nyo dapat marinig. Kaunay langit. Langit? Kanina, purgatorio? Kaya langit ka naman? Sige, nandito ako, nakatutok ako. Pagalawin mo ang puwan. Di gagalaw yan, nakatutok ka eh. Pagalawin mo puwan. Anong tinuro mo doon? Nakatayo na nakatingin sa akin. Wala yan. Dahon lang yan eh. Biglang tumapang si Donsky eh, no? Hoy, Ben, ako yun eh. Oh my God, guys. Gumalaw ang upuan, guys. Asylum. Oo nga. Oh my God. Nasa purgatorio ka? Oh my God, guys. Gumalaw ang upuan, guys. Asylum. Oo nga. Oh my God. Gumalaw ang upuan, guys. Tingnan nyo. Tama? Nauuna kami eh. Nauuna ka? Hindi pa gumagalaw ang upuan. Okay, nandito ka. Okay. Pero ang baba lang ng EMF reading niya, no? Pero may poltergeist. Oh! Diyan na naman, guys. Malaw. Oh! Oh my God! Oh my God! Klaro, guys. Klaro, guys. Klaro, guys. Klaro, guys. Klaro, guys. Oh my God. Tamo? The way kang tumingin, bakit kailangan i-overhead mo pa yan? Di ba? Klaro, guys. Yung pagpunta mo dyan, ba't kailangan itutok mo? Kasi tumatakbo si Ma'am Maggie dito sa kaliwa. Come on. Anyway, pagpatuloy natin si Ma'am Maggie the Creepy. So fake yun, debunked yun. Ito na pala. Di naging ano, 'di ba, babalik-balik dito si Donsky. Sa sobrang kainggitan niya, gusto niyang magpainggit, magmayabang. Nakapundar kami ng kotse. Yung kotse na yon, sabi ko sa kanya, bakit kailangan mo bumili ng kotse na kulang pa naman ang budget natin? So, ang sabi niya sa akin, kailangan ko ipakita sa mga supporters at saka sa mga ghost hunters sa Mindanao na nag-i-improve ang buhay ko. Sabi ko, bakit mo kailangan gawin yan? Kayabangan yun, men. Kayabangan yun. Kulang ka pa naman sa budget. Ang hawak niyang pera, no? 60,000?
60,000 lang palang pera mo, bibili ka ng kotse. Sino nagpuno? Ha? Nangutang ako sa tito ko. Ang tito ko, nangutang sa linding. Ha? Donske, ito yung pinapakiusap ko sa'yo eh. Nasabi ko, kahit hindi mo ibinta ang sasakyan, kahit bigyan mo lang ako ng konti. Kahit sa motor. Ito ha, magkano lang hawak mong pera noon? 60. Kami ang nagpuno ng tito ko. Oh, Para ito na. makabili lang ng Malalaman kotse. nyo ngayon. Tito ko si Bainad TV. Yun ang takbuhan ko pag wala kami. 60 pambili lang ng iPad Pro ko yun, men eh. Ano ba? Kasi tuwing wala kaming makain dito eh. Siyempre, hindi naman araw-araw may home service ako. Sasabihan ko sa kanya, wala ka bang racket? Wala ka bang malapitan sa kaanak mo? Ang sagot niya sa akin, walang silbi ang kaanak ko. Kaya ako, puro ako sa kaanak ko lahat. Sa kaanak ko lahat lumalapit. Walang silbi daw ang kaanak niya eh. Wala pala silbi daw. So ito na nangyari, yung hindi mabibili yung sasakyan na yun kung hindi ko pinunan. Kami ng tito ko. Ano lang Ayaw niya kasi nung nasa sapawan siya eh. Mayabang si Donski. Oo, pansin ko rin, mayabang talaga. Hindi maganda yan, men. Yang mayabang. Gusto mo ikaw yung laging angat. 'Di ba? Hindi maganda yan. Mayabang. Ang kapal ng apog niyan. So ito na. Mayabang ka pala. Ito na nangyari. Nabili na namin yon sa sakyan. So, naglibot kami. Pumunta kami ng Samar. Akala nyo ba? Pagdating sa Samar ay may binitawan siyang pera doon? Wala. Kapatid ko, tatay ko, ang gumasto sa amin doon. Pagkain namin doon. Tapos, pagdating namin ng Mindanao, ito na. Ang dami kong naririnig na chinichismis pala ako doon ng nanay niya. Chinichismis ako ng nanay niya na ang sabi nagsabi sa akin mismo yung kapatid ng nanay niya. Tapos dalawang apo na pukpuk daw ako. Pukpuk Grabe. daw ako. Hindi, feeling ko kasi binabadmouth ka rin ni Donski sa nanay niya eh. Feeling ko lang naman. May tato. May tato ako eh. Porkit may tato, pukpok. Pukpok, yan si Inday, yung asawa ni Donski. Sabi niya, pukpok yan. Tapos, tignan mo naman manamit, tignan mo naman ang mga suot. Oo, inaamin ko na. Yung manuot ako, maiksi talaga ang short ko. Maiksi. Pero hindi ako nagsuot ng, puro ako t-shirt. Short lang talaga. Maiksi ako magsuot ng short. Yun. Mga mahilig sa shorts dyan. Kung ano-ano mga sinasabi doon na pukpuk daw ako. Tapos, di ba may brace ako dati? May brace ako. Inubos ko daw ang pera ng anak niya para lang magpagawa ng brace. Eh putang ina, yung brace na yun magkano lang? Yung 2,000? At saka, kaya ako nagkaroon ng brace dahil yung niriban ko, sariling pagod ko yun eh. Ha? Sariling pagod Mahalang ko yun. riban, Yung niriban ko, brace. marunong maglagay ng retainer. Ha? Kaya nalagyan ang ngipin ko. Hindi sa pira ni Donski yun. Kasi ang akala kasi ng nanay niya, di ba mahal yun? Nasa 30,000 ata dati yun eh. 30 to 60. Yung pinagmamayabang niya doon na maluho daw ako. Inubos ko daw ang pira ng anak niya. Eh, ito na, nalaman ko. Hindi, siguro ganito. Ito, speculations ko lang naman. Baka mamaya kasi sinasabi ni Donski na malaki ang kita niya sa YouTube pero wala siya maibigay. Siguro dahil, kasi nga ganyan din ang ginawa sa'yo, Ma'am Maggie, kay Ma'am Parisiana, di ba? Mami-mention niya mamaya dito. Nang ganon, nalaman ko ng ganon, nagalit ako sa nanay niya, pati sa pero, hindi ko inaway ang nanay niya. Ang sabi ko sa, uwi na lang ako. Uwi na lang tayo dito sa Bulacan. So, yun na yung bumalik kami dito. Hindi ko, sabi niya, kausapin ko mama. Sabi, ay wag na, sabi ko sa kanya. So, ito na, umuwi kami dito. Ito na, pagdating na naman dito, ganon.
Maraming kalukuhan sa mga vlog niya. Basta ako ang gumagawa nun. Maraming kalukuhan. Ay, nako. Niyayabang niya po kasi siguro sa nanay niya na mapira siya. Yun! Kasi nang time, alam niyo ba? Nang time Tama yun. na wala Eh, siyang trabaho yun nga dito. yung sinasabi ko eh. Baka mamaya niyayabang niya sa nanay niya na mapera siya. Kaya nung siguro, nung time na hindi siya makapagbigay sa nanay niya, ang pagbibintangan, ikaw na umuubos ng pera. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo sabihin sa nanay mo na wala kang trabaho? Ang sagot niya sa akin, hindi ko pwede sabihin sa nanay ko kasi ayaw kong mag-alala siya. Kasi nag-aalala yun pag wala akong trabaho kasi ano daw ang makain ko dito. Di ba? Ang anak niya lang ang iniisip niya kung anong makain. Paano kami? Ha? Bakit hindi mo sabihin sa nanay mo na wala kang trabaho? Na yung pinapadala sa kanya is kinikita ko yun. Aray. Sumbatan akong sumbatan, Donske. Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo eh. Hindi naman sana mangyayari to eh kung ano eh. Eh di ba ano na yun, Pero malaki ako, na yung channel niya. no? pinapaintindi ko lang sa'yo kung anong mga naitulong ko sa'yo. Ito na, ang nangyari doon. Ilang buwan lang uli, nakikiusap na naman si Donski kasi ako ayaw ko na. Pagdating namin dito, sabi ko ayaw ko na bumalik doon kasi hindi ko gusto mga ugali ng mga ano doon, lalo ng pinsan niya. Speaking pinsan niya. Yung pinsan niya doon sa Bayuga ng Ilasinggiro, kung naalala nyo yung vlog niya na vlog niyang sementeryo ng COVID. Diba? Libingan ng mga COVID. Yung tinawag niya doon na, kuya, pero hindi siya pinansin. Pinsan niya yon. Pinsan niya yon, yung Lasinggiro sa katabi niya ng bahay niya. Sa pinalabas niya, multo yon. Oh. Multo. Yon. Cemetery ng COVID. Tingnan ko nga yun, yung vlog na yun. Wait lang Search nga natin yun. Cementerio ng COVID. Donski. Hindi ngayon ko lang nalalaman to Ito, COVID cemetery. Ito. Ito yan. 2 years ago sa Mindanao. Halloween special. Kaya pansin ko pag Halloween special netong mga to, naghahanda talaga sila na malupit Guys, it's Kaninong video na naman to ninakaw mo na to? Nagnakaw ka daw ng video at ang gagawin natin ngayon ay kakaiba sa lahat ng mga na-vlog natin. Ito guys ay sementeryo pa rin, but sobrang nakakatakot guys. Alam nyo ba kung bakit? Pupuntahan natin guys is suspicious COVID positive ang sementeryo na to. Ano daw? Dito inilibing ang mga Suspicious COVID positive. hihinalaan nilang COVID positive. Yung mga pinaghihinalaan namatay sa COVID. Don't know guys kung O, tingnan natin dito. Meron daw hindi pumansin sa'yo dito Tingnan natin. kung napapansin nyo may pag na dahil 10 mahigit na ang oras ngayon. Oh, salubong tayo. Pinsan mo pala daw yan, men Sabi Oh. Di man lang pinansin, pinsan mo pala daw yan, men Di ba? Pinsan niya doon na, kuya, pero hindi siya pinansin. Pinsan niya yon. Pinsan niya mo yun. pala Yung Lasinggiro sa katabi niya ng bahay niya. Pinsan mo pala Yon. Kunyari di ka pinansin Pinsan niya yon. So, dito tayo. Pagbalik namin dito, ayaw ko na bumalik dun sa Mindanao. Ayaw ko na bumalik sa Mindanao. Debunk. Tapos, nakikiusap siya sa akin na, please, para na lang sa akin. Kahit hindi na tayo tumira dun sa bahay, magmupahan na lang tayo kasi
Alam ko naman si mama mahirap intindihin ang ugali no. Kasi kahit nga silang dalawa panay ang away nun eh. Oo, di pumayag na naman ako. Only child ba Diba? si Don? Pumayag na naman ako. Tapos napag-usapan pa namin, napagplanuhan namin na doon na kami titira sa Mindanao, dadalhin namin ng mga anak ko doon na pag-aralin. 'Di ba? Maghahakot kami ng mga gamit doon na kami titira. So ito na naman ang nangyayari. Kung ano-ano na naman mga sinasabi ng nanay niya. Hindi na naman kami tapos pumunta kami doon sa lugar ni Boy Balod. Pinagpipilitan niya pumunta doon kasi gusto ng nanay niya. Ako ayaw ko pumunta doon kasi wala kami budget noon. Alam mo, nasabugan kami ng gulong, ng kotse. Tapos pagdating namin doon, walang nangyari. Doon na kami nagsabong ng nanay niya. Kasi kung ano-ano mga sinasabi niya eh. Pag nag-aaway kasi kami niya ni Donske, nakikialam yung nanay niya. Kasi ang nanay niya kasi parang ayaw ng nanay niya na mag-asawa pa si Donske. Ayaw ng nanay niya. Kaya pag nag-aaway kami niyan, naku, andyan, gagatong niya sa anak niya. Gagatong niya sa anak niya. Mag-i-interrupt yan sa anak niya. So, ito na nangyari. Hindi na kami naging okay. Nangupahan kami sa bayugan. Ay, ewan ko kung sako pa ng bayugan yun. Nuli ata yun doon. Yung may stall. Nangupahan kami doon. Hanggang sa, alam mo yun, ako, ang password ng cellphone ko, tsaka password ng Facebook ko, alam ni Donske. Pero ito, ang password ng cellphone niya at tsaka Facebook niya, hindi ko alam. So, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ibigay sa akin ang password? Sabi ko sa kanya, ang daya mo naman, sabi ko. Ako, yung ko, alam mo, tapos ikaw, hindi ko alam. Ang sagot niya sa akin, wag mo nang alamin, masasaktan ka lang. So, yun, alam nyo, mas maraming araw na panay ang away namin ni Donske para kami aso pusa. Kasi, ma-attitude yan eh. Ang hirap intindi ng ugali ni Donske. Nahirap intindihin. Mapagpatol. Tapos ito na nangyari, hindi kami magkaintindihan. Ang dami kong nakikita sa messenger niya na may sisend ng nakahubad, na nakapante, nakabra. Minsan binubulag ako siya na ganito. Nakikita ko, sabi ko, sino ba yung mga nagsisend sa'yo? Mga supporters daw. Hindi mo dapat pagsilusan yan. Ayun na. Nanahimik ako kasi yun ang gusto niya. Alam mo, ang sakit sa akin na sabihan ako ng mga supporters niya na ginamit ko siya. Pero hindi nila alam na hindi man kami kasal, pero tawag doon, mag-asawa na, di ba? Natapos ni Donske. Parang hindi ata nakatapos ng high school. Uy, marami So, ito naman na successful nangyari. kahit di Hanggang nakatapos. bumalik na naman ako uli dito sa nagplano kami sa Inmax. Yung Inmax. Yan na, Nagplano NMAX. kami. Tapos, Yan na yung piniflex niya eh, yung NMAX eh. Di ba? Pati si Boy Balod, yan ang inaano sa akin eh. Di ba? Wala daw kasing NMAX si Bungo. sabi niya, kukuha tayo ng ng Inmax Yam. Sabi ko, ang liit ng natin, ang liit ng kinikita natin sa YouTube. Sabi ko, kakayanin ba? Kinuha. Maliit lang pala yung yung kita nila. Ba't sinasabi, malaki daw ang kita niya, sabi kay Ma'am Nimpa Bartolome. Doon sa conversation, sinungaling talaga to si Donske eh. Well, sa akin, kapag let's say, kahit pa sabi 5,000 yan, malaki na rin sa akin yun, di ba? Pero sa pananaw ni Ma'am Maggie, maliit pala daw kinikita sa YouTube. Magkano yung monthly noon? Magkano monthly? Parang 14 ata, mahigit. 14,000? Grabe. Gusto niya kunin ng 1 taon. Ayun, sabi ko, kakayanin ba natin Ako nga, bumili ako ng motor, kinash ko eh. yan? Sabi niya, huwag kang mag-alala, may mag-i-sponsor. Ayun pala. Sabi ko,
Eh baka naman yung mag-sponsor, may kapalit yan. Sabi ko, alam mo naman, pag may bigay, may kapalit yan. Sabi Hindi, ko, huwag kang totoo naman yun. Pag nag-sponsor ka talaga, obligado, palitan mo yung, kaya nga sponsor eh. Di ba parang ganito yan, ano? Halimbawa, sa isang event, no? Magi-sponsor ang San Miguel. Yung, alam niyo yung music laban, hindi pala San Miguel yun, Red Horse. Tama? Yung nag-sponsor sa music laban na event. O mag-sponsor. Pero yung ang kapalit nun, lahat ng branding ng Red Horse nandun sa stage. Ano, parang advertisement. Yun ang kapalit. Kaya nga sponsorship eh. Dapat mami-mention eh. Kumbaga, tutulong siya dun sa activity mo. Ang, parang, ano yun eh, ex-deal yun eh. 'Di ba? Parang halimbawa, i-endorse ni Donsky yung Sayansky flashlight, pero sasabihin niya sa vlog niya na ang gamit ko ay flashlight na ganire. Kaya nga sponsor eh. Ang mentality kasi ng iba, pag sponsor bigay. 'Di ba? Pag may nag-sponsor sa iyo, halimbawa, kaya nga sponsor eh. May nag-sponsor sa iyo, pampagasolina mo. Anong kapalit nun? Bigyan mo kami ng vlog na mapapanood namin sa iyo. Yun ang sponsor na tinatawag. alala, matanda na Pero alam ko, 100,000 yung ano eh, yung sweldo ni Donsky eh. Baka hindi lang dinideklara ng maayos kay Ma'am Maggie yung ano, yung sinusweldo niya sa YouTube. yung magbibigay. Matanda na daw, hindi na daw kaya. Sabi ko, sige, kung sponsor Matanda lang naman, sabi ko, walang mabubuo na, mabubuo na Something. relasyon. 'Di ba? Pumayag ako. Matanda. Ayun. Si Ma'am Parisiana. Uy, hindi matanda si Ma'am Parisiana ha. Medyo bata-bata pa si... Actually, bata pa si Ma'am Parisiana, hindi matanda. Ngayon ko lang nalaman na siya pala yun ang nagbigay ng pang-down sa motor. 50,000 ata yun. Grabe. Oh. 'Di ba? Tapos ito pala, sa lahat ng nakakausap niya ng mga supporters, mga sponsor, tinatanggi niya na kami. Aray. Tapos nang tinanong daw ni Mang Parisiana kung ano daw, kung kami, sabi niya daw, hindi kami ni Maggie, kulab-kulab lang kami ni Maggie. Sabi, hindi ko gugustuhin yun Yikes! dahil may mga anak yun. Yikes! Hindi ko gugustuhin yun. O, ito na nangyari. Tapos, Yikes! Hindi ko gustuhin kasi ano daw, grabe. ito na nangyari. Eh, ang nag-collab si Ma'am Oh. Parisiana tsaka Andoon siya. si Ma'am Maggie. Andito ako sa Bulacan. Sabi niya, walang nag-i-sponsor. Gipit na gipit tayo. Mahina yung Ito, public interest to ha, kasi sponsorship ang pinag-uusapan eh. Galing sa subscribers mo eh. 'Di ba? Public interest to. Hindi na ito yung relasyon yung dalawa ni Ma'am. Nanahimik ako doon sa, although na may umentong konti, pero hindi ko masyadong pinakailaman yung relationship yung dalawa ni Ma'am Maggie. Pero ito, sponsorship, public interest na to, FYI. Sabi ko, bakit hindi na lang natin aminin na tayo? Sabi ko sa kanya, aminin na natin kasi marami naman nag-ano sa atin eh. Oo, maganda yon. Aminin nyo, tapos mag-vlog kayong dalawa. 'Di ba? Or mas marami kasi ang pera pagka hindi inaamin para pwede silang landiin. Yung gusto nila na maging tayo, 'di ba? Hindi natin pwede aminin, sabi niya. Hindi natin pwede aminin kasi mawawalan ako ng mga sponsor. Yun Yun, pala. sabi niya sa akin. Confirm. Hindi pwede aminin. So itago na lang natin na tayo. Pero masakit sa akin yung ganon. So nanahimik ako, yun ang gusto niya eh, 'di ba? Tapos hanggang sa andun siya sa Mindanao, dito ako, wala siyang pinapadala sa akin kasi maliit ang kita. Maliit ang kita. Yung sinasahod, parang parang tama lang pambayad ng motor. Ilang buwan yun. Magpapadala siya sa akin, konti lang, maliit lang, tapos ilang araw, i-chat niya ako. Yam, wala na akong panggastos dito, baka mayroon ka dyan. Total, kumikita ka naman dyan.
padalhan mo ako dito. So, ako naman, Di ba ang laki na subscribers niya na nun? itong maawain, ayun, bigay ako ng bigay sa kanya. Bigay ako ng bigay. Pero Ma'am Maggie, Hanggang Ma'am Maggie, ano ha, yung mga resibo niyan, ano, need mo itago. Kasi baliktaran ang laban ngayon. You need to show yung receipt. Hindi na kami maging okay. Last kita namin ni Donsky, February. Pumunta kasi yung January dito eh. Hanggang February yan dito sa akin. Pero umalis yan dito, wala malang iniwan sa akin yan. Walang iniwan na pera. Hindi kami magkaintindihan. So, ito na nangyari. Sabi ko, maghiwalay na tayo. Sabi ko, kasi ayaw ko na rin eh. Kasi parang wala na akong ano kay Donsky, wala na akong pagmamahal sa kanya. Dati pa eh. Pinilit ko lang na ibalik kasi ayaw ko lang ng ano, parang awa na lang ba? Awa na lang. Love pa rin yun. Tapos yun, sabi ko sa kanya, maghiwalay na lang tayo, ayaw ko na. Hindi niya matanggap ngayon. Pero bago kami nakiusap siya sa akin na wag ko daw siya iwanan, wag ko siyang hiwalayan. Nakiusap sa akin, ako ayaw ko na eh. Ayaw ko na. So nag-usap kami. Sabi niya, sige kung yan talagang desisyon mo, sabi niya, sige ito na lang. Ang usapan natin, yung sa sasakyan, kasi total, dalawa tayo dyan. 'Di ba? Kasi, sa ngalan ng YouTube, 'di ba? Ako naghirap doon. Oo, siya yung nagbablog, pero ako naggagastos ng pang ano niya. Yung pang upload niya doon. Sabi ko, paghatian natin yung sasakyan. Sabi ko sa kanya, kahit hindi mo ibenta yung sasakyan, kahit bigyan mo lang ako. Ha? Donsky, sinabi ko to sa'yo dati. Kahit bigyan mo na lang ako, kahit hindi mo na ibenta yung sasakyan. Kasi marami tayong utang dito eh. Naalala mo yung mga gipit na gipit tayo na ako lagi ang binabato mo? Nasabi ko, baka pwede ka makautang sa mga kapatid mo, sa mga kaanak mo. Sabi mo, wala akong mautangan. So ako ang nangungutang dito, ikaw na lang, sabi niya mangutang. Ako lagi ang inaano mo na ako ang mangutang. Hanggang ngayon may utang pa tayo. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nabigyan mo ako ng hati ko sa sasakyan, pati sa motor. Kasi ang motor dalawa tayo dyan eh. Hindi mo ako pinapadalan dito ng kita natin sa YouTube. Kasi sabi mo panghulog lang sa panghulog lang sa motor. So, iniintindi kita. Kasi sabi mo pambayad na lang ng ang kinikita lang. Pero yung sweldo mo, men, 2 buwan kaya mo bumili ng NMAX eh. 'Di ba? Ba't ako kinaya ko? Cash. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Hindi rin naman ganun kalakihan yung ko, yung... Pambayad lang ng motor, tapos pangkain nyo doon ng nanay mo. Total, ako kumikita dito, hindi kita inobliga. Di ba? Pero ang Ayoko kasi ng pinakiusap ko hulugan. sa'yo, bago mo ako masakit i-block, sa ulo. blinak mo ako eh, gago ka eh. Blinak mo ako sa Facebook eh. Sinabi mo pa kay Ma'am Parisiana na, burikat daw? Burikat? Tapos, alam nyo guys yung burikat? Sa Tagalog niyang puta. Pukpok. Burikat yan. Tapos, daw? Patay gutom daw kami? Patay gutom daw ako? Kaya daw ako nangungulit sa'yo, napadalhan mo ako, dahil patay gutom daw ako? Anak ng pating Donsky. Yan ang sinasabi kay Ma'am Parisiana. Ako kahit mawala ako sa YouTube, kahit mawala, katulad ngayon, di ba, ilang buwan ako halos hindi ako mag-upload. Hindi ko inaasahan ng YouTube ko kasi malakas ako kumita. Ha, Donsky? Binabaliktad mo kung sinong patay gutom dito, ikaw yun. Ha? Ako wala akong inaapakan na tao. Hindi mo masasabi na patay gutom ako kasi malakas ako kumikita. Marangal ang hanap buhay ko, marangal ang pinapakain ko sa mga anak ko. Hindi mo katulad na nabubuhay ka sa puro hingi. Aray. Nabubuhay ka sa puro hingi ng sponsor, di ba? Nagpapaawa ka. Yan ikaw. Nagpapaawa ka sa Facebook, magpupus ka na ganito, nagpapaawa ang mukha mo. Single. Putang ina mo, single. Puro ka single. Kailan Single. kaya ako magkakaroon ng asawa? Kailan kayo magkakaroon ng boyfriend again? Kaya pala post siya ng post ng ganon.
Oo, nakikita ko yung mga post ni Sir Donsky noon. Na yung kailan kayo tapos may pag ganun pa siya. May gumaganon-ganon pa siya. Nagpapakyut dun sa FB niya. Yun pala yun. Nang dadagit pala ng sponsor. Tingnan nga natin yun, men. Tingnan nga natin, wait lang. Yung ano ni Sir Donsky. Tingnan ko. Donsky Gash TV. Tingnan natin yun, men. Yung merong ano dito, may post ka dito, men eh. Pati nga yung birthday ng tatay mo, pinopost mo, men eh. Ayun pala yung purpose nun, men. Di ba? Paano yung mga niyayabang mo na ito? Hulugan pala to, men eh. Oh. Ewan ko yung kila Kuya Red at kila Zards, no? Pero itong niyayabang mo na ganito, hulugan pala to eh. Hulugan pala to, may ano, Donsky and Max. Pambihira. Ano pa yung mga ano mo din eh? Natawa ako dun yung may mga post ka dito. Ayan o. Ay, hindi pala. Ito. Yung post na ganito, biyahe tayo mga idol. Diba? Meron ka mga pinopost dito na ano, yung mga single-single ka, kailan kaya magkakaroon ng ano. Pati nga ano, birthday ng tatay at nanay mo yata, inaano mo eh. Pinopost mo dyan eh. Saan na ba yun? Birthday mo nun eh, no? Ay, nako, Diyos ko. Donsky. Hanapin ko yun habang inaano si piniplay natin si Ma'am Maggie the Creepy. Friend, puta, tayo nun eh. Oh, di ba? Pero ako, tahimik. Kahit ako nasasaktan. Di ba? Kahit ako nasasaktan, nanahimik ako. Sana malaman to ng mga supporters nyo para hindi, supporters mo Donsky, para hindi ako ang anuhin. Nanahimik ako. Wala silang narinig sa akin na tayo, na mag-asawa tayo noon. Sabi mo nga, wala akong katibayan kasi wala daw. Ito. Eve, everyone, may mag-hi kaya? Ito. Ay, hindi nyo pala nakita, sorry. Yan o. Yung mga post na ganito, Eve, everyone, may mag-hi kaya? Naks. Hindi daw tayo kasi wala tayong papel. Yung pala yung Sabi mo sa akin, purpose wala akong nun, katibayan man. na mag-asawa tayo. Tayo na, walang katibayan? Gusto mo bang katibayan? Andito yung mga damit mo. Andito yung mga butas mong brief. Litsi ka. Oh, ito pa. Gusto mo malaman. Oh. Guys, Ayo, yung silver play button Gusto nyo mo, oh, makita to? nandun, oh. Eh, di ba meron din siya dyan sinasabi sa niya ano? talaga eh, na ano daw eh. Hindi daw kami. Oh, guys. 'Di ba? Basahin niyo yan, Donsky. Donsky. Kasi dalawa yung dumating na silver button sa kanya. Yung isa andito sa akin, yung isa ando sa kanya. Ano pang katibayan ang gusto mo? Ipakita ko, kalkalin ko mga damit mo dito. Kalkalin ko. Wag. Sabi ko sa iyo, wag mo akong subukan eh. Wag mo akong anuhin na magsalita. Kasi kilala mo ako, prangkahan ako eh. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. May masaktan na kung may masaktan. Ganun ako eh. Totoo kong tao. Ayaw ko ng ano. Tsaka hindi ko ugali yung nanghihingi. Di ba nang tayo pa, pag nanghingi ako sa'yo, halimbawa, o baka may ano dyan, may tira dyan, sa kita natin sa YouTube, padalhan mo naman ako dito. Pag sinabi mo, walang tira, inobliga ba kita? Bala, ikaw puro hingi ka. Nabubuhay ka, tapos sinasabi mo pa sa akin, itong huli, tinatawanan mo ako.
Tinatawanan mo ako, masakit yun. Nasasaktan ako kasi tinatawanan mo ako na kung ginalingan ko lang daw, manguto ng mga supporters, mga sponsor, Grabe! sana may mayaman na ako. Yung palang pinagmamalaki niya, Grabe, kung ginalingan lang daw. Ito, mga supporters, sana mamulat na kayo, ano. 'Di ba? Maililigtas kayo nitong ano na to, nitong video na to. yung nag-sponsor sa kanya ng motor. Kasi malaki pala magbigay. Di ba? Yun eh. Grabe. Ayaw na ayaw ko manghingi. Kahit nga sa tito ko, Baynad, hiyang-hiya pa ako manghiram sa pira sa kanya, sa tito ko. Nahihiya ako kahit sa mga kapatid ko manghiram. Nahihiya ako kung hindi pa nila sabihin na, pahiramin ako. Hindi. Nahihiya ako. Hindi mo ako katulad doon na puro pahingi. Paawa ka sa mga sponsor mo para may magbigay sa'yo. Sa madaling salita, nabubuhay ka. Yun ang kinakain yung mag-ina. Grabe. Ito. Ayan Donski. Basahin nyo, Donski. Ayan Pero bakit meron siya niyan? Donski yan Iba na kay Dons. Panoorin nyo to. Kay Donski to. Ano pang gusto nyong patunayan na hindi kami mag-asawa noon? Guys, ito lang, liliwanagin ko lang. Hindi ko to ginawa para habulin ko si Donski. Ha? Hindi ako nag-live para habulin ko siya. Ginawa ko to para wala na siyang maluko at unang-unang kinasama ng loob ko. Sinisira niya ako. Lalong-lalo na yan yung Lex Jean na yan. May mga nakapagsabi sa akin, Lex Jean, ikaw may asawa ka, may anak ka, kasal ka. Oh. Ha? Aywan ko ba kung may relasyon kayo ni Donski, bakit ganun ka na lang magtanggol kay Dugyot? Ha? Yung tawag ko ngayon kay Donski Dugyot. Totoo naman, Dugyot yan eh. Dugyot yan. Dugyot yan si hindi ko masikmura yung mga mo. Tapos ito yung sabi niya kay Ma'am Parisiana na tawag ng tawag sa akin si Maggie, nagmamakaawa na padalhan ko daw kasi wala na daw makain. Wow, grabe. Wala na daw makain sila mag-iina. Tawag ng tawag sa akin. Di ba? Kailan ako tumawag sa'yo na manghingi ako nang wala kaming makain? Puta ina, ikaw nga yun eh. Ikaw nga yung nag-ano sa akin, nanghihingi sa akin na wala kayong makain ng nanay mo. Pinapakita mo sa akin, saging pagkain nyo eh. Di ba? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon natin dahil kung ano man ang pinagsasabi mo sa akin, yun yung buhay mo. Ha? Minsan hindi kami nangutong ng mga anak ko dahil alam mo naman yun eh. Alam mo na yun. Hindi ako tamad, hindi katulad mo. Pinakiusap ko lang sa'yo ng huli na bigyan mo ako kahit konti sa sasakyan, sa motor para mabayaran ko ang mga utang natin dito. Kasi hanggang ngayon andito pa yung utang natin. Bayaran Kilala mo ba si Ate Gina? Yun. Bayaran na utang. Magkano utang natin doon? Gusto mo pa sabihin ko pa? Si Kuya Sam, magkano utang natin kay Kuya Sam? Dami palang utang. Huwag ako Bayaran doon, Ske. na. Ang dami mong paninira sa akin kasi. Kaya, napilitan ako guys na mag-live ngayon. Kasi gusto ko lang linisin ang pangalan ko. Kasi wala kayong narinig sa akin eh. Hindi ako nag-live na wala akong pinagsabihan na supporters niya na kami, na mag-asawa kaming dalawa. Tapos ngayon marami akong nababalitaan, marami nagsasabi sa akin na basura daw ako. Basura ako? Kung sinong basura dito, ito na nga guys, 'di ba sinabi ko doon sa pinost kong sa community, basura. Yun ang ginamit niyang word sa akin, basura daw ako. Ayun, binabalik ko sa iyo, ikaw ang basura. Ikaw ang basura, dugyot. Dugyot ka. Kada vlog natin yan, ako pa ang nagbibihis sa'yo. Grabe. Ano? Ang mukha mo, di ba? Ang mukha.
Sinasabihan kita nakakadiri, nakakahiya sa mga supporters mo. 'Di ba? Marami pa namang patay na patay sa'yo. Alam mo, sabi niya, ako to eh. Dito nila ako nakilala eh. Ibahin mo ang ano mo kasi sikat ka eh. 'Di ba? Sumikat ka na eh. Ibahin mo na yung kung ano ka dati, dugyot ka dati. Dapat ibahin mo na ngayon, pero hindi eh. Kung alam yung, kung nakikita niyo yung mga video niya dati na malinis ang mukha niya, ako yung may gawa noon, minimake-upan ko yun. Yung live niya dito sa Bulacan, ito yung bahay na yon. Minimake-up, nilalagyan ko pa ng ano yan, face powder yung mukha niyan, lipstick, para maging maayos ang pagmumukha mo. Ha? Para maging maayos ang pagmumukha mo. Tapos sasabihin ng nanay mo kay Ma'am Parisiana, yung inday na yun, hindi ko gusto yun. Pati pala nanay min eh. Kinakakausap ni Ma'am Parisiana eh. Double team eh, no? Kay Ma'am Parisiana. Wait lang ha. Paki-comment sa baba, si Ma'am Parisiana ba nililigawan din? Natanong nyo ba ako kung gusto ko kayo? Ha? Natanong mo ba ako kung, sorry sa'yo na ya, natanong mo ba ako kung gusto ko yung anak mo? Ang anak mo ang habol ng habol. Ang anak mo yung gusto makipagbalikan sa akin. Ako, wala eh. Kasi una pa lang paninang-away namin yan eh. Una pa lang, ang mga kapatid ko sabi, hiwalayan mo na yan. Kasi dati ako nang bumubuhay niyan eh. Tapos, lagi akong stress sa kanya kasi lagi kami nag-aaway. So, sabi ng mga kapatid ko, hiwalayan mo na. Pati mga tito ko, sinasabihan ako, hiwalayan kita. Pero, wala eh. Dati kasi, minahal kita eh, nung una. Nakaaway ko yung tatay ko, dahil sa'yo. Kasi bastos ka eh. Ako, humarap ako nang sinabi mong, dadalhin mo ako sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo. Humarap ako. Pero ikaw, nang sinabihan kita, iharap kita sa mga tito ko, sa tatay ko, andito, ayaw mo humarap. Kaya nagalit ang tatay ko sa'yo. Diba? Ang tatay ko, munti ka nang patayin. Pero pinagtanggol kita. Kami tuloy ang nag-away. Diba? White lady, costume rebel, madam. Yung white lady, andito yon. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na mag-live si Donske, alam kong ano yan eh, kasi parang putang bunganga yan eh. Yung patol yan ng babae. Puta yan eh, puta. Siya yung puta, hindi ako. Hindi ako. Dahil ako, naghahanap buhay ako ng maayos, inaabutan ako. Oo, aaminin ko. Yung hanap buhay ko, hindi ko kinakahiya. Kasi doon ko napalaki yung mga anak ko eh. Doon ko napalaki, doon ko napag-aral ang mga anak ko. Akalain nyo guys, naghiwalay kami ng tatay ng mga anak ko, 2 anak namin. 4 years old lang yung bunso ko, pero ngayon 40 na. Tingnan natin yung yung reveal nung Ginago mo ako dun, Ski. Matagal na gusto ng mga anak kong hiwalayan ka, kasi wait, do sa costume reveal na lang tayo. tumaas para pa yung views natin. Sabi mo sa akin, kilala mo yan, malapit sa'yo. Abangan nyo yung live ni Johan at saka ni King. Nako, may live pa pala yung iba, men. Yung costume. No, ate, Yan! yung wig. Kita nyo to guys? Yung pala yun eh. Kusot eh, nakatabi kasi. Ayun pala yung costume ng white lady, Yan yun. oh. Oh. Ito yun, Oh. Diba? Yan yun pala, men eh, oh. Nakita nyo ha? Nakita nyo? Asan, yung wig? May wig pa eh. Oh, kasi maikli yung buhok ni Ma'am Magid na creepy eh. Dito mahaba yung buhok ng white lady dito eh. Kasama nito ate. Bagsak kung bagsak, di ba? Ito yung gusto mo eh. Ito yung gusto mo, Donski. Ako, wala akong kinakatakutan. Bumagsak man sa YouTube ko, bakit? Ikaw,
Ikaw ang kawawa. Kawawa kayo. Kawewe. Ayan na, ang wig. Kita nyo to? Mm. Ay, nako. Dodonski. Dodonski. Hahapaktay na. Gumagin. Ayan na ang wig. Sabi ni Sir Bungo. Oh, ma'am, sino bumili niyan? Itong wig na to, hindi naman to hindi naman to binili para sa sa pagbablog eh. Wig to ng nanay ko. Sombrero to sombrero to, ganon. Ganon. O, di ba? Sombrero to. Tinanggal lang yan dito dahil sa kagagawan niya na sabi, gawin daw buhok. Gawing buhok. Tingnan nga natin yon, men. Yung mo dito. Hindi makita kung Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pala yan, tsaka Wala. Anyway, yung buong video ni Mamagi the Creepy, panoorin nyo sa channel niya, mga kababayan ko. Nakakahiya, men, Although na may mga personals doon na hindi na natin pwedeng pakialaman. Pero doon tayo doon sa panloloko part. Diba? O sige, okay lang, magpadala pa kayo. Tatawanan namin kayo. Suportahan nyo pa yan. Mga bobo tanga-tanga, tatawanan namin kayo. Magpadala pa kayo dyan, men. Diba? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.